That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I'll worship you, Almighty God. There is none like you. I'll worship you, Almighty God. There is none like you. I'll worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I'll worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Purify my heart. Let me be as gold, precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. Purify my heart. Cleanse me from within, make me holy. Purify my heart. Cleanse
cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Pwede na rin. Aming Diyos, kami muling nagpapakumbaba at lumalapit sa iyong presensya, sa iyong kabanal-banalang trono. O ay patuloy mong kalooban ng iyong karunungan at patuloy na turuan, Panginoon, ng marami pang mga bagay patungkol sa iyong kabanalan. Sa umagang ito ay, Lord, we acknowledge your presence this morning sapagkat alam namin na ang iyong presensya ang susi upang patuloy po namin malaman, patuloy namin maranasan at naintindihan kung ano po yung nais niyong paggawa sa amin. Kami po ay umaasa na kami ay iyong papatubayan at kami po ay yung sasamahan ng Espiritu Santo, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga salitang mamumutawid sa amin po ang mga lapit. Kami po, Panginoon, ay umaasa na kayo ang magtuturo, kayo po ang mangunguna at patuloy na nagbibigay ng karunungan. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa pribilehiyo na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin.
Salamat na sa isang magandang bagong umaga, sa isang magandang buhay na kami po ay nagising ng mapayapa, malusog at malakas, Panginoon, punong-puno ng pag-asa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, our topic is all about the characteristics of holy men. Holy men. Alam niyo po, yun talagang karakter hindi talaga ito madali. Talagang ito po talaga ay dinidevelop. It is a going process. Ano po, talagang lalo na po ang bawat isa may kanya-kanya tayong karakter. At siguro ay yung pong application ng kabanalan na makikita sa ating ugali ay nakadepende kung gaano natin naiintindihan o kung ano yung ating nauunawaan o patungkol po sa ating pong pinag-aaralan na kabanalan. Mas magandang yung pong kabanalan talaga ay nagmumula o nanggagaling sa salita ng Diyos o sa Biblia. Sapagkat alam natin na ang kabanalan talaga ito po talaga ay galing sa Diyos. Ito po talaga ay kalikasan ng Diyos. Ano po? Kaya kailangan talagang matuto po tayong lahat, how to take hold the principle of the Word of God. Kailangan mapag-aralan po natin kung paano talaga how to take hold the principle and how to obey the disciplinary laws. Kasi po, ito talaga yung hinihingi ng Diyos yung tayo po ay lumakad ng makatuwiran, katarungan. At may mga requirements na hinihingi siya sa atin, lalo na sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And His righteousness. Yun po talagang kabanalan ito talaga ay positionally at ito po ay hindi lamang tayo naging banal dahil tayo po ay sinabihang banal, kundi talagang ito po talaga ay magre-reflect. Ito po talaga ay makikita sa ating pag-uugali. Kaya nga po, may goal tayo. In this world, mamuhay daw tayong katulad ni Jesus. In this world, ano po? Kasi meron pong ilang mga talata na sinasabi sa Biblia na sa 1 John chapter 3 verse 2 and 3, mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin ngayon. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya. Ano po, tayo magiging katulad niya. Kailan po tayo magiging katulad niya? Tayo po nandyan chapter 4 verse 17. Tayo po nandyan upang maging ganap ang pag-ibig natin kay Kristo at panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito.
Kaya po sabi rin sa 1 John chapter 2 verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. If we say we live in God, we must live the way Jesus lived. Kaya talagang meron pong goal. May goal talaga, may objective. Ano po? Kasi po, someday, we see Jesus in eternity. Kaya lang, sinabi po sa Hebrew ni Apostol Pablo na hindi natin makikita ang Diyos kung hindi tayo magpapakabanal. Hindi natin makikita ang Diyos. You will not see God without holiness. Ngayon po, bago ko po ipakita yung karakter ng isang banal na Kristiyano, po binaligtad natin, ito yung mga Kristiyanong unholy or unholy people. May mga katangian din sila na napaka-multi ang kanilang personality. Iba yung sinasabi sa kanyang ginagawa. Kaya kahit na siya po ay nagsasalita ng banal, pero hindi naman lahat, pero there's something pagtalikod ay iba pa talaga, iba po pala yung ginagawa. Kaya parang mahirap kausap. Kaya po ang tanong, kausap ba kita o baka hindi ikaw? Ano po? Baka hindi ikaw. Kasi yun po yung katangian ng unholy people. Very religious thinking. May lihim na pagkatao. May lihim na pagkatao na para po bang siya ay nakamaskara. O kaya po ay yung kasabihang doble cara. Doble cara. The unholy person is inconsistent. Ano po? Kaya po, wala po talaga siyang concern pag ang issue ay panloob na kabanalan. Kaya po, yung character, very worst. Dahil, siyempre nagpapanggap po lang siya Only protect their image. Kasi, yun lang yung kaya niyang ipakita yung kanyang panlabas na kabanalan. Kaya po pala sinabi ng Panginoon na magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hindi niyo ako makikita. Hindi niyo ako makikita kung hindi kayo magpapakabanal. Alam niyo po, bawat tao na hindi talaga nabubuhay, ayaw mamuhay ng may kabanalan, they are building toward to the place where don't live. Kasi nga po, no one will see the Lord without holiness. Paano nga ba mabubuhay ng tama? Paano nga po ba mabubuhay ng tama? Hindi po kung paano mabubuhay ng mali. Sinabi po ni Pablo sa Hebrew na mamuhay ng may kabanalan, na that one day will see the Lord. Ano po? If you don't live a holy life, no one will see the Lord. So holiness means integrity in life. Sabihin po ay ano man po yung iniisip ko at kung ano yung laman ng puso ko, yun po yung ipinapakita ng aking gawa. Hindi po ito talaga nagkokontrahan. Hindi po magkakontra yung puso at isip. Hindi po salungat sa kanyang ginagawa. Kasi po may integrity. Hindi po magkakontra ang isip at puso at ginagawa. Kung ano ang iniisip, yun yung sinasabi ng puso at hindi po ito sumasalungat doon sa kung ano yung ipinapakita o iniuugali ng isang tao.
Kung ano ang sinasabi, iyon ay galing sa puso at iyon ay ipinapakita ng kanyang ginagawa. Kaya nga po, talagang pag ang issue ay kabanalan, talagang kuwan po mahahalukay yung kaloob-looban ng isang Kristiyano. Kasi po hindi naman talaga lahat, pero maraming gustong mamuhay ng may kabanalan. At yung kabanalang yun ay meron pong integrity. Kaya yung natutuhan natin kung paano mamuhay ng may kabanalan, talagang meron po talagang pagsunod. Ito yung pamumuhay na may pagsunod sa Diyos. Kaya yung pong standard ng Diyos na siya ay iisa, doon po nanggaling yung word na integrity. He became one, kaya meron siyang integridad. Ito po yung produkto ng pagiging isa. Kaya ang Diyos hindi talaga siya doble kara. Hindi po siya doble kara. Kung ano yung kanyang sinasabi, kung ano yung laman ng kanyang puso, kung ano yung kanyang ipinapakita, yun po talaga ang kanyang ginagawa. Yun po talaga yung kanyang katangian. Yun yung kanyang ginagawa. Kaya po, dahil si Lord, ang isip po niya at salita at sa gawa ay iisa. Kaya po, the Lord is one. Hindi po magkakontra yung isip niya at puso niya at kung ano yung kanyang inuugali o ipinapakita. Iba yung sinasabi pero hindi po taliwas doon sa kanyang ginagawa. Kaya po si Lord talaga iba. Kung ano ang sinasabi ni Lord, yun ang kanyang ginagawa. Kaya po, kaya kung tayo po ay may kabanalan, talagang ang kabanalan po talaga ay may integrity. Kung ano ang sinasabi, gagawin. Kung iniisip mo na yun ang tama, gagawin mo. Dahil yun ang tama po eh. Sinabi mo ang tama, gagawin mo. Gagawin mo ang tama. That's the meaning of Holy God. Dahil ang Diyos po natin, ang puso at isip at ang bibig niya ay hindi po nagkokontra. Iisa po talaga. The Lord, our God, is one God. Kaya po yung character ng isang holy man, una po ay talagang kailangan po talaga niyang matutunan how to take hold God's principle in life. Kaya po dito ang tao o ang Kristiyano, kapag natutunan po niya na mag-build o ipanindigan yung mga prinsipyo o mga salita ng Diyos in life, dito lang tayo magkaka-integrity. Kasi po, pag hindi mo talaga paninindigan, paano tayo pagtitiwalaan ng Diyos? Paano ka masasabing ikaw ay man of integrity? Kung ang buhay ko naman ay sala doon sa taliwas doon sa aking sinasabi. Ano po? Kaya kung kaya mo nang magsakripisyo ang buhay kapalit ng mga bagay na gusto mo o kung ano yung mga bagay na gusto mong unahin, ano man po ang mangyari, may principle sa buhay na kahit ito'y mahalaga sa iyo, kahit kaibigan mo. Pero kung ito po ay hindi aayon sa kung ano yung prinsipyo o kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos at sisirain itong principle na ito dahil lamang sa mga taong nakapaligid sa iyo, hindi po talaga magkakaroon ng integrity. Dahil ang kabanalan po talaga ay may integrity. Kaya marami kang isasakripisyo.
Kaya po ang Diyos ay banal. He is one, He is one God. Ano po? Perfect po siya eh. Totoong walang perfection. Totoong walang perfect na tao. Pero siya po, ang atin talagang kailangang maging standard o ehemplo. Kasi po yun yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi po niya ay, tularan niyo ako katulad ng pagtulad ko kay Hesukristo. Ehemplo kasi alam ni Pablo na walang ibang walang pagkukunan o ng standard kundi ang Diyos. Kasi po kung ang tutularan lang natin ay yung mga Pariseyo, eh mababaw po yung standard nila. Hindi po talaga sila hindi po talaga pag po ganun ang standard natin katulad ng mga Pariseyo, totoong medyo hindi po tayo madidevelop. Hindi po tayo mag-moving forward. Hindi po tayo magpapakalalim sa kabanalan. Kaya po kung tao ang tutularan natin, lagi nating sasabihin, ako'y tao lamang. Ako'y natural, hindi ako supernatural. O kaya, I'm not perfect. Kaya ako'y lagi niyang pinatatawad sa aking mga kasalanan. Kasi yan po yung natutunan yung biyaya na lagi na lamang, ang biyaya talaga ay lagi ka na lamang. Lagi na lamang tayong hihingi ng tawad sa Panginoon. Pero maganda po ito. Pero ang gusto ipakita po dito ng isang uri ng kabanalan na may integrity, yung po bang tayo'y nagkakaroon ng standard. Dahil pag may standard, mayroon pong integrity. Kung hindi tayo magle-level up at mananatili tayong stagnant, ay nasaan po ang integrity? Ano po? Kaya po hindi lahat, pero may mga Kristiyano po na talagang kahit na sabihin nilang Kristiyano pero sila po ay namumuhay ng karnal o kaya po ay backslider. Kasi po stagnant yung kanilang pagkaintindi sa kung ano yung standard ng kabanalan na dapat po talagang kung sino dapat ang dapat tularan. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po yung may pinakamataas na standard. Dahil kung hindi po natin itataas ang standard, katulad ng standard ng Panginoong Jesucristo patungkol po sa kabanalan, nasaan po ngayon ang integrity? O ano ang pagiging consistent? Paano tayo magiging consistent katulad ni Jesucristo na naging isa? Consistent ang kanyang thinking, walking, and speaking. Kaya po yung mga unholy person, mapapansin po natin sa karakter nila, walang takot sa Diyos. Wala talaga po silang conviction. Siyempre kapag po tayo ay napapalapit sa Diyos at lagi natin po siyang lagi nating nababasa yung kanyang salita at ito po yung ating pinaninindigan, talagang nagkakaroon po tayo ng conscious tayo sa kanyang presensya. So, doon po nagsisimulang magkaroon talaga tayo ng takot sa kanya. Dahil pag may takot po sa Diyos, totoong nagkakaroon talaga ng wisdom Because fear of God is the beginning of wisdom. Ngayon, kung wala tayong takot sa Diyos at hindi po tayo concerned doon sa pagiging holy o pamumuhay ng may kabanalan, paano po tataas yung ating pong conviction? Paano po tataas yung standard?
na makapamuhay ng may kabanalan katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po walang nabibuild something in their life. Hindi po nila alam kung ang iyong buhay ay isang buhay na patotoo. Kung yung character is broken and at hindi alam mo how can you build your life, marami po ang nag-i-struggle. Kaya po marami din yung nagsasuffer. Pati po yung mga mahal sa buhay. Pero kung Christian ako, hindi ito kasalanan ng Diyos. Tayo po ang talagang may pagkukulang. Dahil hindi natin itinayo ng may marubdob at may paninindigan sa mga salita ng Diyos. Ano po? Subukan mong magsalita na nagagawin mo. Di po ba may kapangyarihan? Pag sinabi natin, banal ako, isa akong bagong nilalang. At ipinamumuhay ko. Anak ako ng Diyos. I can do all things. Kaya ang challenge ay sino po ang nagnanais na mamuhay ng may kabanalan sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya po talagang ang karakter po ng isang holy man ay namumuhay ng may na alam niya ang prinsipyo ng pagiging one, pagiging isa. Ibig sabihin, wala talaga po siyang maskara. Hindi talaga siya doble cara. Binabalyo niya yung pinahalagahan po niya yung karakter. Kasi po, yung karakter dapat talaga consistent po na mamuhay ng katulad ng ating Panginoong Hesus. Mapagtitiwalaan tayo ng Diyos kung yung buhay na ipinapakita natin o yung kabanalan na kapag nakikita sa ating buhay ay totoong talagang tayo pagtitiwalaan ng Diyos at tayo pagtitiwalaan din ng tao. Kaya nga po dito hindi lang talaga mukhang pinagpala ang isang taong namumuhay ng may kabanalan at mayroong integrity ang kanya at nakikita yun sa kanyang pamumuhay. Kundi talagang siya po yung pinagpapala ng Panginoon. Dahil yun po yung pangako Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. There's always building your life. Yun po yung aking puntos. Dahil kapag po tayo nagbi-build up ka ng buhay at nakikita ng iyong ugali, na maintain mo yung integrity at yun yung nakikita sa atin, sa iyo. Dahil isang pagkakamali lamang ng karakter mo natin, talagang yung karakter na yun, ibinibuild up mo ng matagal na panahon, ibinibuild up ng Diyos, ni-develop ng matagal na panahon, years by years. Para po ba tayong gumagawa ng bahay? Kaya lamang, dahil nga doon sa karakter, dun sa karakter na ipinapakita natin, ibinibuild mo na maging matibay at matatag yung iyong bahay. Kaya lang mawawasak. Sabihin, napakatagal mong dinidevelop sa isang kisap mata, babagsak dahil sa iyong karakter. Nawala po yung trust una ng Diyos at nawala yung trust ng tao. Kaya marami po ang nagsasuffer. Why? Because of character flaws. Character destroys something
to our building. Ano po? Kaya po ang buhay natin ay parang house, parang bahay. You keep in building every day, years by years. But sa isang maling pagpapakita ng karakter, mabawasak po ito. That's why you need to be consistent. The way you think, the way you talk, the way you act. Because in just one mistakes, it can destroy what you are building. Why? Because character flaws destroy confidence. Ano po? Kaya po, sa akin pong pagtatapos, napakahalaga na yung pong mga taong nakakilala sa Panginoon at naging Kristiyano na, napakahalaga na lagi na mamuhay na kasama ang Diyos. Talagang hindi po talaga kumikitid, kundi talagang nagko-commit sa Panginoon. Ano po? At laging nakadikit sa presensya ng Diyos. Kasi po, sa presensya lang ng Diyos lamang natin mauunawaan kung ano po talaga yung gusto niyang ipagawa sa ating buhay. Kaya, salamat po sa Panginoon. Although alam kong napakahirap magturo ng isang uri ng kabanalan na makikita sa ating buhay ay totoong talagang kailangan natin dahil ito po ay goal natin. Hindi po lang sa langit, kundi dito sa lupa. In this world, we are living like Jesus. Salamat po, Panginoon. Gusto namin makita kayo. And Lord, hindi namin kayo makikita. Hindi po kami lalakad at mamumuhay at magkaka-ugali ng tunay na kabanalan na meron pong integrity at consistent sa kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito. Patawarin mo po kami sa aming mga mundo. Lord, tulungan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin na lalo kaming manatili sa iyong presensya. Thank you, Jesus. This is my prayer. Amen. God, and Holy Father, King of Kings, Lord of Lords, salamat po sa tinuturo mo po natin. Lord, let reveal your will, Panginoon. Reveal your plan po sa Panginoon, sa buhay natin. Kasi sabi mo po sa amin sa Jeremiah 29:11 na your plans, Panginoon, para sa buhay namin, hindi po no, para makaharm po kami o your plans are better than our plans. Your ways are better than our ways, Panginoon, sa buhay. Guide mo po kami, Panginoon, sa will mo. Guide mo po kami sa purpose mo sa buhay namin. Na direction. Tulungan po kami, Panginoon, na if ever man kami Panginoon, na nawala sa aming purpose, nawala sa direction na your direction, guide us to you, guide us back to you, guide us back to your purpose, guide us back to the direction na, Panginoon, that we need to face, that we need to walk sa buhay namin. Lord, naging po kayong patawad if ever man kami ay nawala sa iyo. Kami
ay nawala sa purpose namin, Panginoon, sa buhay namin. And let your will be done sa aming mga buhay as we follow, Panginoon, in clear direction kung saan yung purpose namin, saan yung direction namin po is papunta sa iyo lang at sa iyo lang, Panginoon, sa buhay namin. Thank you, Lord. It's great. Yes, Father God, thank you po sa oras po na to. Ang inyong salita na binigay po sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Desire sa mga pinapagawa niyo po sa amin. Ignite niyo po yung passion namin for your purpose. Lord, nagsisi kami to be filled with desire. Lord, to fulfill your will sa aming buhay. Your God-given identity, Panginoon, ay magawa ho namin at pag-manifest po sa amin, Panginoon. Yung tunay na kabanalan, hindi ho yung panglabas, kundi yung, Lord, sa panloob po muna namin para, Lord, naniniwala ako, Panginoon, na sa aming buhay personal, sa kaloob-looban namin, kapag ito'y nag-manifest, ito po ay lalabas, Panginoon. At hindi ho kami mag-double mindsetting, yung double mindset, Panginoon, double thinking, Panginoon, sa mga ipinapagawa niyo po sa amin, Panginoon. Lord, ignite niyo po, Panginoon, palakasin niyo po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan, courage, integrity to do your will, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sinusurrender po namin sa inyo aming buhay, Lord, as a church, as a disciples, as a believer of God, Father God. Kami po ay nagpapabago, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Sama po ng inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil hindi po namin kaya. Subalit, Lord, with you, kaya po namin. With your word, Lord, kaya ho namin mapagtagumpayan at magawa, Panginoon, yung identity niyo po, Panginoon. Mag-manifest sa amin yung identity niyo, Panginoon. Yung character niyo po, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At ikaw po yung makikita, Panginoon, hindi ho yung aming mga sarili. Bagamat Panginoon, ay may mga pas kami, pero Lord, maraming salamat dahil kinalimutan mo yon. Ang mahalaga sa inyo yung ngayon. Ang mahalaga sa inyo yung bukas na gagawin namin, yung mga ipinapagawa sa amin. Lord, tulungan niyo po kami mag-submit, Panginoon. Katulad po ng ginagawa namin. Mahirap po manalangin, mahirap gumising ng madaling araw, mahirap mag-disciple, pero Lord, lahat po yun napagtagumpayan niyo po, Panginoon. Lahat po yun ginawa niyo po, Panginoon. Kaya ikaw po yung the best example namin. Kaya kahit mahirap, Lord, napapadali po, Panginoon, kasi meron po kami sinusundan, meron po kami tinatahak, meron po kami ginagayahan, which is you, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, mag-manifest po ang inyong salita mo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Father, thank you so much, O God, that we have an opportunity, O Lord, to be healed, O Lord, to be whole again, O Father. For indeed, sa word kanina, Panginoon, nakita namin ang aming mga kakulangan, ang parang imposible sa amin, Panginoon, na gawin ang nararapat na sundin ka palagi sa aming mga character, Panginoon. Andun yung mga flaws namin, Panginoon. Indeed, the day does not, hindi nawawala yung isang araw na
Ni minsan hindi kami na nagkakamali, Panginoon. But in all this, O Lord, help us, O Lord, to develop humility, O Lord. Humility to humble down always before you, that whenever we make a mistake, O Lord, would always, as your Holy Spirit would remind us, we would always humble down before you to ask for forgiveness, to repent over our sins, O Lord. And kasi as we humble down before you, doon lang nagkakaroon ng healing, O Lord. Kaya instill in us, O Lord, each one of us, O Lord, each believer, O Lord, kasi it's time for us to stand, O Lord, na manindigan kami bilang mananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya ang panalangin namin, hindi lang para sa amin ngayon, kundi sa lahat, Panginoon, that those who confess you, Lord Jesus, as their Lord and Savior, na magkaroon ng palaging magpakumbaba sa iyong harapan whenever the Holy Spirit convict us of our mistakes. And Lord, yes, ignite love in us, oh God, because you are love. And dapat ito po ay mananahan sa amin. And even you commanded to love our enemies, O Lord, because this is you, O Lord. Kaya thank you that you will save us, O Lord, from ourselves, O God. Namatay ka nga sa cross, O Lord, so that you could save us from this unloving. Because in the coming days, O Lord, in the last days, the love of many will grow cold. Kaya Panginoon, i-instill mo ito sa bawat isa sa amin to love even our enemies, O God. Kaya thank you. Thank you, Lord, na i-instill mo rin sa amin ang disiplina. And thank you, Lord, that patuloy kang magbibigay sa amin ng peace and your faithfulness will be upon us. Thank you. Thank you for, Lord, that we would always choose holiness, O God, over temptations of this world, O Lord. We are in this world, Panginoon, pero we are not the citizens of this world. Yes, palagi naming nasasabi that we are just human, O God. Kasi nakapalibot talaga the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life, O Lord. Andun yung kahit lang sa amin, it's hard for us to fast, O Lord. It's hard for us not to get the things that we want, O Lord, in our daily lives over na sa aming mga kakayahan, O God. It's hard for us not to scroll down on social media, O Lord. It's hard for us to yung hindi kami mag-envy, Panginoon, sa mga nakapalibot sa amin dahil we could see it in our eyes, O God. And sometimes, O God, dahil nga as mga OFW, we would often have a mistake in our sexuality, O God, na nagkakamali, Panginoon, kami. Kaya that we resort to lie and to cheat into to do vices, O Lord. Kaya forgive us, O Lord. Forgive us. Forgive us, O God. At this moment, O Lord, we ask for forgiveness, O God, for every sin that we have committed, O Lord, as OFWs, as wives, O God, as anak, O Lord, as a parent, O Lord, as a minister, as a leader, as a member, O God, we humbly bow down before you to seek for forgiveness, O Lord, sa lahat ng mga pagkakamali namin nagawa. And Lord, you have died for all these sins, O Lord. Kaya purge us, O Lord, by your blood, Lord Jesus. Each one of us na mga pinili mo, Panginoon, to stand, O Lord,
Each one of us, oh God, who sa aming konting kalakasan, Panginoon, nagsusumikap na gawin ang kalooban mo, Panginoon, but we are too weak, oh Lord. Kaya, thank you for the benefit of the blood of you, Lord Jesus, that will continue on to purge us, to cleanse us, oh God, from all of our unrighteousness, oh God. So, Lord Father, I pray, oh Lord, for your Holy Spirit to breathe upon us, oh God. For your Holy Spirit to minister unto our thoughts, oh God. That all of our thoughts, oh Lord, will be holy, oh God. Yes, Holy Spirit, act in us, oh God. That our works, oh Lord, will be right. All of it will be righteousness, oh God. Draw our hearts, oh God. Draw our hearts unto you and to God. Oh, Holy Spirit, come and take your place, oh Lord. Strengthen each one of us, oh God. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you that you will close our mouth, oh Lord, whenever we are ready to speak words that are not right before you. You will seal our lips, oh Lord, to those wicked words by your blood, Lord Jesus, and you will seal our ears to those wicked things na aming maririnig, yung mga deception, yung whisper ng kaaway na tempting us, oh God, to do things that are not right before you. Yes, O Lord, by your blood, isara mo ang aming mga tenga doon. But instead, open our eyes, oh God. Open our ears, open our mouth only to what is pleasing unto you, O Lord. As we humbly bow down before you, thank you for your faithfulness, because it is you who gives us power, O God. Kung kami ay mahina, Panginoon, to those yung wala nang lakas para sundin ka, Panginoon, thank you that it is you who increases our strength, O God. To those servants, O God, of yours, O Lord, it is you who renew our strength, O God. Kaya thank you for this renewal of strength. Thank you that we could do all things, O Lord, through you, Lord Jesus, who strengthens us. Thank you that it is you who arms us with strength and keeps us secure in your presence. Thank you for your Spirit, O Lord, that give us and does not make us timid, but give us power to love and to self-discipline, O Lord. Thank you. In Jesus' name I pray. Father, muli kami na nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo. Humingi sa iyo ng kalakasan, Panginoon. For it is you who give us strength. It is you who empower us, Lord. For it was your word, Lord, in Luke 12:12, that the Holy Spirit would give them words exactly when they needed them. Lord, we ask you the same for us, and reveal your will to us and enable us to be the source of encouragement, love, understanding to those around us. Lord, give us wisdom, give us boldness. When we feel timid, put your words in our mouth. We need
your help in leading us, O Lord. Lord, patuloy mo kami palakasin sa aming pananampalataya, Panginoon. Dahil sa aming kahinaan, minsan sa amin walang kulang na magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, baguhin mo ang aming isipan, puso't isipan, Panginoon, na patuloy manalig at magtiwala sa iyo, Panginoon. Kahit sa aming uncertainties, O Father, and challenges, O God, na patuloy mo ilalagay sa aming puso't isipan na nandiyan ka parati. At Lord, allow us to be transformed and be aligned to your will. And ikaw ang humawak nito lahat, Panginoon, ang buhay namin. Because you are the source of everything in our life. And you make things from impossible to possible, O God. Pag ang aming buhay ay connected sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat dahil indeed you are a powerful God as long we stay connected to you, O Lord. Nothing seems impossible in your presence, O Lord. Thank you, Lord, that as you continue to let our believe in you to grow more, O God, and allow your presence be in our life, O God. We know we can do anything, O Lord. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa mayaman at powerful revelation sa mga buhay. Salamat po. Kami po ay patuloy na nagbibigay sa iyo ng papuri, mataas na pasasalamat at pagluwalhati. Salamat po. Ingatan mo po kaming lahat at patuloy po naming maranasan na kami nga ay laging nasa presensya mo, even kami nasa anong kaming lugar, ay patuloy po namin gawin ito for your glory. Salamat po. Pagpalay mo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.